Saan tayo? Usapang kongreso na din ho, mga kababayan. Pinagtatawanan ng mga Pilipino yung Marcoleta Jr. Anak ng putik na yan. Yung Marcoleta Sr. pinagtatawanan doon sa Senado. Dito naman po sa kongreso, pinagtatawanan din yung Marcoleta Jr. Kumbaga, mana-mana lang ho, ano, mga bossing. Kanino pa magmamana? Kundi doon sa pinagmanahan. Oh, ano po ba ang sinasabi ko dito? Nako, Marcoleta kasi, yung Marcoleta Jr. Oh, napaghahalataan, hindi pinag-aaralan, hindi ginagawa yung homework, mga bossing. Oh, eto ho, mga boss, no? Mabutit mabuti na lang po talaga. Merong isang congresswoman, Beatrix Luistro, na magpapaliwanag at walang sawang magpaliwanag ho. Kahit alam niyang paulit-ulit na lang po, mga bossing. Eto, Akin pong hinihiling ang clarification ng committee kaugnay ng aplikasyon ng Section 7 ng ating rules on impeachment, particular kung kailan eksaktong nagtatransition ng committee mula sa determinasyon of sufficiency in grounds patungo sa conduct of alam niyo naman po, mga kababayan, na ito pong si Marcoleta Jr., mga bossing, against na against yan sa impeachment. Oo, kahit na anong mga pagsasabi niyan, mga boss Chipamo, sir, wala. No, wala hong mga maipaliwanag. Yung tipo bang, minsan, may sinabi pa nga yan eh. Yun ba yung premonition? Di ba, Ma'am Lady Net? Merong credit ratings kasi dyan, utilities play a big factor of credit rating, sabi ni Charlie Whiskey. O, tuloy. hearings at reception of evidence. Sa malinaw na basa ng Section 7, matapos ang submission ng pleadings, affidavits at relevant documents sa ilalim ng Section 6 o matapos ang lapse ng period, ang tungkulin ng committee ay tukuyin muna kung may sufficient grounds for impeachment. Kung wala, dapat i-dismiss. Meron nga daw di ba? Madaming grounds o impeachment ng Vice Presidente. At ang nakikita ko ho dyan, mga bossing, mga susunod na siguro it takes like 1 more month o 2 buwan. Baka nasa Senado na po yan. Yun yung kinaayawan at kinakabaho ng mga DDS at ng Vice Presidente. Dahil pag yung impeachment, mga bossing, umakyat sa Senado, wala pong dribble ngayon. Hindi po uso kay Senate President Tito Soto, mga kababayan, yung pagtagalin. Kung ano po yung nakasulat doon sa mismong konstitusyon ng Pilipinas, yun ang susundin. Kaya po, doble kayod na sila. No? Kaya po, sinisigurado nila na wag makatungtong sa Senado yung impeachment ng Vice Presidente. Kapag tumungtong po yan dyan, ay nako, alam niyo po mangyayari, lalabas na po ang tagisan ng lakas ng ebidensya versus depensa. Ebidensya, meron ho tayong mga nakikita. Meron pong ipinapakita. Witness, merong mga ipinapakita. Yun pong depensa. Simula po, nung nakaraang taon, may narinig na po ba tayo na depensa galing sa kampo ng Vice Presidente? Parang wala. No? At ang paulit-ulit at lagi nilang idinadahilan ho, mga bossing, yung mga teknikalidad. Biruin mo yun. Ikaw, DDS. Bilang isang DDS, lalakad ka sa kalsada, tapos ipagyayabang mo, uy, si Sara Duterte, hindi na mai-impeach. Tapos may makakasalubong ka, alam talaga yung mga pangyayari. Na yung tipo bang, boy, ang yabang-yabang mo, pinagmamalaki mo, hindi na impeach. Hindi naman na ipagtanggol kasama nung 16 na abogado ni Sara Duterte. Yung kanilang issue para doon sa impeachment na yun. Magyabang kayo, mga DDS, kung nahinto yung impeachment dahil na idepensa ng kampo ni Vice Presidente. Pero huwag kayong magyayabang kung wala namang naging depensa at dinali lang sa teknikalidad, nakakahiya pa din yun. Hindi ho ka ano-ano yun. Hindi ho ka yabang-yabang yun. Di ba?
Kung ako lalagay sa sitwasyon ng Vice Presidente, total naman nandiyan na 16 na abogado na yung kinuha ko, yung hinire ko para ipagtanggol ako. Aba, huwag na tayo umatras. Sige na. Total naman, alam ko sa sarili ko, wala akong ginagawang katarantaduhan. Halika na, game na, rektahin na natin. Idepensa nyo na ako. Linisin nyo yung pangalan ko. Upang sa ganon, pagdating ng eleksyon, mas lalong malakas ang pangalan na Sara Duterte. Nak ng tokwa mga kababayan. Pati ho yung kanilang sagot Pati ho yung kanilang sagot ngayon, mga bossing, ang layo daw po doon sa issue ng impeachment, mga bossing. Di ba? Kaya etong mga kagaya ng mga anak ni Rodante Marcoleta na si Paulo Marcoleta, tinatry yung kanilang best para hindi matuloy sa Senado yung impeachment ng Vice Presidente. Kaya lang, nahulin tanga. Di ba? Hindi nagbabasa ng mga rules. Pakinggan nyo ho. Tuloy natin to. Kung meron, saka pa lamang magko-conduct ng hearing kung saan papasok ang examination, cross-examination at compulsory processes. Kaya nais ko lamang malinawan, Madam Chair, kung ang mga tinatalakay at tinatanggap na materyales at references sa puntong ito ay para na ba sa determination of sufficiency in grounds o tayo ba ay de facto Tignan nyo po kung paano sosoplahin po. Ito para ho sa akin, yung susunod sa yapak ni Miriam Defensor Santiago, mga kababayan. Ito ho si Beatrix Luistro ho, mga bossing. No? Congresswoman ng Batangas. Di ba? Versus doon sa nagsasabi na siya daw po ang susunod na Miriam Defensor Santiago. Kapal na mukha, ano ho? Talino at talino lang ho, mga kababayan. Ang layo na nung nag-aangat ng bangko na siya daw ang susunod na Miriam Defensor versus dito kay Luistro. na nasa hearing stage na dapat ay nangyayari lamang pagkatapos ng ganong determinasyon. Yes, Ang paglilinaw na ito ay mahalaga upang matiyak na ang ating proseso ay nananatiling tapat sa ating sariling rules at upang maiwasan ang anumang persepsyon na ang komite ay lumalampas o naghahalo ng mga yugto ng proceedings na malino na pinaghiwalay ang ating ng ating rules on impeachment. Maraming salamat po, Madam Chair. Eto na po. Handa nyo na ang inyong mga sarili. Walang tatawa, Pahiya ito. To reiterate, Honorable Marcoleta, the chair has been stating that we are on the third step. That is the determination of sufficiency in ground. So all these proceedings are towards determining whether or not sufficient ground exists to be able to proceed to this impeachment proceeding. It is only after the declaration of whether or not there is sufficient ground that we may be able to proceed to hearing proper. Sabi ni I am Batman, paano kaya nanalo? Yang mukhang itin na. Grabe naman kayo magkomento. During the hearing proper, both the complainant and the respondent will be given opportunity to present their witnesses and their evidence. Madam D. Tanong, may naipresenta kaya yung kampo ng Vice Presidente na witness, ebidensya o depensya? Baka wala. po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Kasi we already I wish voted to- for that. I wish to direct the Honorable Marcoleta to the rules of impeachment, Secretariat. Perhaps Sampal mo sa mukha niya, pabasa mo. we need to provide him a copy of the rules. Siyempre ho mga bossing, di ba, bilang isang congressman, ikaw nanalo. Ano una mong babasahin? Rules and regulation. Mga mga alituntunin. Aalamin mo lahat yan. Ano bang trabaho mo? Ganito, ganyan. Ilang buwan na ho?
simula nung pagkatapos ng election, halos lagpas na 7 buwan, no? July, August, September, October, November, December, January. February, lagpas na, 8 buwan na. Magsasiyam na. March, siyam na. Hindi pa alam yung rules and regulations. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, Ay, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. medyo tumahimik na yata yung si Marcoleta. After that, we go to the plenary. Kindly look into the copy of the Sandali. Mukhang natigilan, no? Nag-iisip yung anak ni Marcoleta. rules of impeachment. Andiyan na po si Ma'am Neng Gigi. Di ko na kayo mag-greet isa-isa. Ay, hindi pwede yun. Dapat lahat isa-isahin mo i-greet. Because everything that I am saying is Inabutan, no? Inabutan na ho, mga kababayan, oh. strictly consistent with the provision of the rules. I will go check, Madam Chair. Thank you. I will check. Anak ng putik naman yan, no? Mga DDS naman talaga. Mark, yabang ka ngayon. Iyak later. Bakit ako iiyak? Kung may $200 dito sa harap ko. ano naman ikakaiyak ko? No? Ano ikakaiyak ko? Bakit na naman? Mga DDS naman. Dito tayo sa topic. Ang haba-haba ng topic, oh. 22 minuto na tayo nagkukwentuhan, nag-uusap. At ako'y puro sat-sat dito. Tapos sasabihin nyo, yabang ka ngayon, iyak later. Wala bang iba na medyo mas mabigat ng konti? O ngayon, sige, ano pa ba? Mamaya na. Sige, tuloy muna tayo dito. Madam Chair, I encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po Wala, nagiging papansin na lang. Nasasayang ang oras ng Kongreso. Di ba? O talagang yun yung trip nila. Yun yung plano nila. Masayang yung oras ng Kongreso, masayang para maudlot yung impeachment ni Sara Duterte. Anak ng toko, mga DDS, pati pala aabot hanggang Kongreso, mga bossing. tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules na nakasaad sa rules. Maraming salamat po, Madam Chair. Tsaka para hindi sayang oras. Di po ba, mga kababayan, umabot ka, nanalo ka pagka-kongresista, pagka-panalo mo, ano ba rules and regulation? Ano ba yung do's and don't dito? Ano ba yung lahat ng mga trabaho natin dito? Alamin mo na yan eh. Baka puro ho kasi Duterte ang inaatupag nitong si Marcoleta ho, mga bossing. Di po ba?